Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan ating po itong kunin sa ikalawang aklat ng mga hari, Kabanata 2, talata 1 hanggang 18. So medyo mahaba po siya kasi ito po ay tungkol sa pagkuha ni Yahweh kay Elias, no? At yung pagpalit ni Eliseo at yung hiningin niyang double portion of anointing. Sabi po dito, dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ni Yahweh sa pamamagitan ng ipo-ipo. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal. Sinabi ni Elias, maiwan ka rito at ako'y pinapunta ni Yahweh sa Bethel. Ngunit sinabi ni Eliseo, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. At magkasama silang pumunta sa Bethel. Sinalubong sila ng mga propeta roon at tinanong nila si Eliseo, alam mo ba ang Panginoon mo ay kukunin na ngayon ni Yahweh? Alam ko, kaya huwag na kayong maingay, sagot niya. Sinabi ni Elias, Eliseo, maiwan ka na sana rito sapagkat pinapupunta na ako ni Yahweh sa Jericho. Ngunit sinabi niya, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, hanggat buhay ako, hindi ako hihiwalay sa iyo. Kaya't nagpunta silang dalawa sa Jericho. Pagdating doon, si Eliseo ay nilapitan ng pangkat ng mga propetang taga roon at tinanong, alam mo bang ang Panginoon mo ay kukunin na ngayon ni Yahweh? Alam ko, huwag na kayong maingay, sagot niya. Sinabi ni Elias kay Eliseo, maiwan ka na rito sapagkat pinapupunta na ako ni Yahweh sa Jordan. Ngunit sinabi niya, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, hanggang buhay ako, hindi ako hihiwalay sa inyo. Ngunit sinabi niya, saksi ni Yahweh, si Yahweh, ang Diyos na buhay, hanggat buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. At nagpatuloy sila ng paglakad. Sinundan sila ng 50 propeta at sila'y tinanaw sa di kalayuan. Nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan, hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumawid sa tuyong lupa. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin. Sumagot si Eliseo, kung maaari ipamana ninyo sa akin ang 2 bahagi ng inyong kapangyarihan. Sinabi ni Elias, mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, kapag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi mo makakamit ang hinihingi mo. Patuloy silang nag-usap habang paglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanilang isang karwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Naghiwalay sila at si Elias ay inakyat sa langit sa pamagitan ng ipo-ipo. Kitang-kita ito ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, ama ko, magiting na tagapagtanggol ng Israel, at nawala na sa paningin ni Elias. Sa tindi ng kalungkutan, pinulit ni Eliseo ang kanyang damit mula itaas hanggang sa laylayan. Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias at bumalik sa pampang ng ilog Jordan. Hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at iniyampas sa tubig. Sabay sabi, nasaan si Yahweh, ang Diyos ni Elias? Nahawi ang tubig at siya'y tumawid. Na makita ito ng mga propetang taga Jericho na nakatanaw sa di kalayuan, sinabi nila, sumasa kanya ang kapangyarihan ni Elias. Siya'y sinalubong nila at buong paggalang na niyukuran. Pagkatapos sinabi nila, may kasamaan pa po kaming 50 na pawang malalakas. Kung ibig ninyo, ipahanap namin ang inyong Panginoon. Maaring tinangay lang siya ng Espiritu ni Yahweh at ipinadpad sa ibabaw ng bundok o sa alinman sa mga libis na paligid. Sinabi niyang wag na. Ngunit sa kapipilit sa kanya, hindi na siya nakatanggi kaya pinalakad na nila ang 50. 3 araw silang naghanap, ngunit hindi nila nakita si Elias. Nang magbalik sila kay Eliseo sa Jericho, sinabi niya sa kanila, hindi ba't sinabi ko nang huwag na ninyo siyang hanapin? Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. Dito mga kapatid, napakalagang event ito
Kasi yung pag-akyat ni Elias, yun naman yung pag-iwan niya ng kanyang balabal, o yung palagi natin narinig yung double portion of anointing na hiningi ni Eliseo kay Elias, no? So sa atin din, sa Christianity naman is yung pag-akyat ng ating Panginoon, yung pagbalik niya sa Ama, ay yun naman yung pagdating ng pangako ng banal na Espiritu Santo. So dito mga kapatid ay makita natin na alam ni Elias kung paano siya kukunin ng Diyos, no? At hindi lamang si Elias kundi yung mga propeta ng Diyos ay pinaalam din sa kanila, kahit naman si Eliseo alam niya na ang kanyang Panginoon, no? Kasi pag sinabi natin Panginoon dati, hindi yun, kaya ginagamit is small p, no? Kasi hindi yun nagre-refer sa Diyos, no? Pag sinabing Panginoon is para master, no? Yung isang kasing kahulugan yun, yung master mo. So Panginoon, yung tawag din doon, 'di ba? Kung sa atin naman, siyempre kung yung mga amo natin, yung mga boss natin, 'di ba? So dito, sabi niya yung master, yung kanyang Panginoon mo. No? So ibig sabihin yun, yung kanyang si Elias yung tinutukoy, hindi po yun Diyos, 'di ba? Kasi pag letter capital yun, na letter P, edi Diyos na yun, no? So pag nagbasa tayo sa Biblia, pag small letter, hindi yun nagre-refer sa Diyos, no? So dito mga kapatid, sabi niya doon, alam ni 3 beses, no, na kung saan sinabihan siya ni Elias na maiwan ka na dito. Yung unang sinabi niya, yung pupunta siya sa Bethel kasi pinapupunta siya doon ni Yahweh. Pero sabi niya, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay, hanggang buhay ka, hindi ako hiwalay sa inyo. Tapos ganun din, no, pag niya pupunta sa Jericho, sinabihan din siya uli. Pero sabi niya, hindi, no, saksi pa rin si Yahweh. Hanggang doon sa ikatatlo, doon na sa may Jordan, sabi niya, saksi si Yahweh na buhay, no, na hindi kita iiwan hanggang buhay po kayo. At may kita natin dito mga kapatid, ay alam naman ni Elias na merong bakit ayaw ni Eliseo humiwalay, no? Kay Elijah, kasi meron si Eliseo kay Elijah kasi nararamdaman no? Nararamdaman ni Elijah na merong hinihingi ito, no? Kaya nga tinanong niya, ano ba ang gusto mo, no? Sabihin mo sa akin kung ano yung ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin. No, kasi alam niya na talagang hindi siya lulubayan, di ba? Hindi siya lulubayan, which is talaga naman mga kapatid, napakalaga rin na bilang naglilingkod sa Panginoon, maganda rin po talaga kasi na sumasama ka doon sa mga anointed na mga lingkod ng Diyos. Yung sabihin natin anointed, para sa akin yung mga taong nagsasabuhay ng salita ng Diyos, no? Yung mga taong iginagalang, yung mga taong respetado, no? Na alam mo yung puso nila, alam mo na number 1 sa puso nila yung kanilang paglilingkod, na number 1 sa kanila yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. At siyempre kapag yun ang mga taong sinasamahan natin, alam nating mapapabuti rin yung ating paglilingkod, yung ating relasyon sa Diyos, kasi nagiging magandang halimbawa sila, nagiging model natin sila kung paano yung paglilingkod nila is na-adapt natin, no? Kasi nga sabi, bilang sila yung nagiging master natin, sila yung mga nagiging guru natin, siyempre bilang estudyante, na-adapt mo yung gawi, yung pamamaraan, yung galing, yung husay, no? Yung paano yung nagsasabuhay, yung master mo is na-adapt mo yon, nakukuha mo yon, di ba? Kaya nga, sabi nga is, malalaman mo ang pag-ugali ng isang tao, nakadepende kung sino yung palagi niyang kasama, di ba? Pero hindi sa kahit saan man, di ba? Pag ang isang tao kahit hindi ka chismoso, pero kung palagi mo kasama mga chismoso, magiging chismoso ka na rin, di ba? Kahit hindi ka naman tahimik ka lang na tao, hindi ka naman yung sunod ka lang ng sunod, pero sa sandali na napasama ka dun sa puro mga reklamo, magiging ganun na rin yung pag-uugali natin, no? Kahit dati is hindi ka naman nagyayabang, pero pag napapasama ka dun sa mga taong iba rin yung dating, di ba? Iba rin yung believe sa sarili. So, bandang huli mga kapatid, magiging ganun ka na rin, no? Kaya nga dito, kagandahan, maganda pa rin yung kay Eliseo, taga sinamahan niya si Elijah kasi alam niya,
Hindi basta-bastang propeta ito ng Diyos. Talagang sa mga propeta, at least may kita siyempre kapag nailagay yung pangalan mo sa Biblia, malaking bagay yun, mga kapatid. Ibig sabihin, may malaki ka talagang ginampanan. Di ba? Kasi naisulat yung pangalan mo eh. Kasi yung mga iba dito, binanggit lang, may mga ibang propeta. Di ba? Pero hindi pinangalanan sila. Pero ito talagang pinangalanan si Elijah, patulad sila Eliseo kasi meron silang malaking role na ginampanan, 'di ba? So hindi basta-basta mga kapatid na maisulat yung pangalan mo sa Biblia, no? Basta maganda lang, no? Hindi yung katulad kayo yung sa mag-asawa sa may Acts, 'di ba? Na nagsinungaling at namatay. So kalimutan ko lang yung pangalan, no? Yung dalawang yun. So okay, di ba? Ganun din sa buhay dito sa mundo eh, di ba? Magagawa ka na rin lang ng pangalan, bakit tayong kasiraan, bakit yung pangit yung gagawin natin, di ba? Ganun din sa paglilingkod eh, di ba? Nagagawa na lang tayo ng pangalan dito sa paglilingkod natin sa Panginoon, yung hindi pa, di ba? Gagawa na lang tayo ng history, yan. Di ba? Yung tapos yung gagawin pa natin yung hindi maganda, hanggang hindi na tayo imbes na alalahanin tayo sa kabutihan ng Diyos na ginamit tayo sa paglilingkod, naging inspirasyon tayo, iba, no, naging negatibo pa. So dito mga kapatid is may kita natin talagang hindi niya nilubayan, no, si Elijah kasi alam niya anytime kukunin na siya ng Diyos ni Yahweh. So talagang hindi niya nilubayan, talagang hindi niya sinayang yung mga moments, no, yung mga pagkakataon na yon kasi mga kapatid alam niya sa sarili niya na meron siyang bagay na hinihingi, no, na talagang kailangan ano man ang mangyari, no. 3 beses na ako na pinapaiwan, hindi sasama pa rin ako sa iyo, di ba? Pero maganda naman yung palaging sinasabi ni Eliseo saksi ang Diyos, saksi si Yahweh, no, na hindi kita iiwan, ano, hangga't hindi ka nawawala, di ba? So dito kaya nga tinanong na, no, sabihin mo sa akin kung anong ibig mong gawin ko para sa iyo. Yung sagot naman ni Eliseo, kung maaari, ipamana ninyo sa akin ang 2 bahagi ng inyong kapangyarihan, no, yung double portion of pure anointing. Sinabi ni Elias, mabigat ang hinihingi mo, no, kasi yung anointing na yun, hindi naman kay Elias galing yun. Pero kung isipin mo kung isipin natin, hindi 100%, no? Yung lang 2% lang ng kapangyarihan, no? Pero yung kapangyarihan yun, hindi yung galing kay Elias, kaya hindi siya yung magdidesisyon no? Hindi siya yung magdidesisyon, hindi siya sabihin, sige, bibigay ko sa iyo, no? Sa kanya nga double portion lang, no? Sana ginawa niya ng 50%. Pero dito mga kapatid, sinagot siya, no? Sabi niya, mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, kapag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi mo makakamit ang hinihingi mo. So, yung decision hindi sa kanya. Yung decision is na kay Yahweh, no? Ang decision, sabi doon, pag nakita mo na kinuha ko, mangyayari ang hinihingi mo. Pag hindi, sorry na lang. So, ibig sabihin kasi, yung decision na yon ang decision hindi ang magdidesisyon hindi si Elijah, no, hindi si Elias, kundi ang magdidesisyon mga kapatid is ang Diyos kasi siya yung nagbigay di ba? So kapag ang Diyos ang nagbigay, talagang siya lang yung may karapatan di ba? Kasi galing sa kanya yon. No, hindi natin pwede na yung anointing ko ililipat ko sa ibang tao, no? Hindi. Diba? Hindi gano'n, no? Hindi tayo yung nagbibigay ng anointing, mga kapatid, no? Ang Diyos yung nagbibigay. Tayo ay nagiging instrumento lang, no? Tandaan natin yung mga kapatid, minsan baka naiiba yung natin, akala natin yung anointing ay sa atin. Hindi, galing po yan sa Diyos, di ba? So, kung nagkakaroon man ng anointing, ibang tao, pinagpapala ng Diyos, tayo ay nagiging daluyan lang, no? Nasa Diyos pa rin yung yung final decision, no, kung yung pinagpala mo ipagpapalain, di ba? So nasa Diyos pa rin yun ba kung i-grant yung kahilingan mo o yung kahilingan ng taong humihingi noon, di ba? Kaya nga maganda yung sagot ni ni Elijah, no? Kaya sabi doon, patuloy sila nag-uusap
habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karwahing apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila Elias at inakyat sa langit sa pamagitan ng ipo-ipo. Kitang-kita ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, ama ko, magiting na tanggol ng Israel. At nawala na sa paningin niya si Elias, di ba? So, doon lang, no, pinakita doon yung answered prayer ka na. No? Answered prayer ka na. So, dahil doon, talagang nalungkot si Eliseo, kaya pinunit niya yung kanyang damit. At dinampot yung balabal, no, ni Elias. Kasi siyempre, ng mga time na yon gumagamit ng instrument, no, yung Panginoon natin to show His power. Di ba? Katulad kay Moises, yung kanyang tungkod. Dito naman is yung balabal ni Elias, di ba? Yung paghati ng dagat, hinampas yung sa dagat din, nahawi, no? Kay Moises naman yung tungkod niya. So, ang Diyos talaga magamit ng mga instrumento para maging daluyan, no, ng kanyang kapangyarihan, no? Sa pamamagitan ng mga bagay na ito, katulad yung balabal, di ba? Kaya nga ginawa niya, hinampas niya yung tubig yung hinawakan niya yung dulo ng balabal na galing kay Elias, hinampas niya sa tubig. Sabi niya, nasaan si Yahweh, ang Diyos ni Elias? Nahawi ang tubig at siya ay tumawid, no? So doon lang para makita rin ni Eliseo na naibigay sa kanya, no? Na ipagkalob sa kanya yung hinihingi niyang double portion of anointing, yung kapangyarihan na ibinigay sa kanya ni Yahweh kay Elias at natanggap ngayon ni Eliseo, mga kapatid, no? So, ano ba yung pinagkaiba nyon? Kasi, hindi naman natin kailangan na yung sa atin, no, sa Christianity, hindi mo na kailangan yung mga double portion, triple anointing, o kahit 50%, di ba? Di ba? Kasi, yung pangalan ni Kristo pa lang, sapat na di ba? Sapat na Kasi ang pinagano dito is yung kapangyarihan 'di ba? Yung balabal na 'yon, kapangyarihan, no? Pero sa atin, yung pangalan pa lang ni Jesus, makapangyarihan na 'yon na ibinigay sa atin, no? Bilang mga mananampalataya niya, no? Sa pangalan ni Jesus, yung pa lang powerful na 'yun, mga kapatid, 'di ba? At yung Holy Spirit, no? Yung banal na espiritu kaya sa Pentecost, 'di ba? Yung natanggap na mga mananampalataya, yung banal na espiritu, 'di ba? May kita natin doon, mga kapatid, kasi sa mga propeta mag-prophesize lang sila, makakapagsalita lang sila ng mga divine, no, na mga mensahe kapag sila ay kinausap ng Diyos na may gustong ipaabot ang Diyos sa kanilang bayan. Sa atin, mga kapatid, nandun yung espiritu niya, 'di ba? Yung espiritu ng Diyos na kung saan, mga kapatid, siya yung nagsusugo sa atin, siya yung nag-guide sa atin, siya yung nagtuturo sa atin ng mga bagay na dapat nating ipangaral o mga bagay na dapat nating sabihin. 'Di ba? So, dito, mga kapatid, yung dati kasi yung anointing na yon, naka-specify lang minsan yung sa sa isang tao, no? May specific kapag may purpose yung Diyos na may papagawa sa iyo, kakausapin ka, at siyempre yung pag-uusap sa iyo para patunayan dun sa mga tao na ang Diyos mismo yung nagsasabi nito, siyempre sasamahan niya ng kanyang mga kapangyarihan, kaya meron tanda, himala, talagang may mga nangyayari, katulad kay Moises, diba? Patunay na siya ay sinamahan ng Diyos, na kanya yung sinasabi ay galing talaga sa Panginoon. So kailangan yung tao kasi to see is to believe, no? Para patunayan sa tao na itong taong ito ay talagang sinasamahan ko at ang Diyos mismo yung nagpadala sa kanya, kaya merong kapangyarihang ibinibigay. 'Di ba? So, sa atin, mga kapatid, bilang mga mananampalataya ng Panginoon, nandun no, yung banal na espiritu, mga kapatid. Hindi lang ito para sa isang tao, kundi ito ay binibigay sa lahat ng mananampalataya ni Kristo, no? Sa lahat ng believer ni Christ ay ibinibigay yung banal na Espiritu Santo, kasi yun ang tatak na tayo ay mga anak ng Diyos. Tatak ito bilang tayo ay mga iniligtas ng Diyos. Tayo yung mga binigyan ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang pangalan na magpalayas, no, ng mga masasamang espiritu, magpagaling,
'Di ba? So lahat tayo mga mananampalataya ay binigyan ng ganitong kapangyarihan sa kanyang pangalan, 'di ba? Pero siyempre, hindi dapat yun wag nating masyadong mag-enjoy doon, 'di ba? Kasi hindi naman talaga yun ang pinaka-purpose natin, bakit tayo tinawag ng Diyos, bakit tayo ay nag-receive ng banal na espiritu. Ang pinaka-purpose bakit ng banal na espiritu ay nasa atin, mga kapatid, katulad nun sa mga propeta, yung anointing na binibigay sa kanila para gawin, no? Yung mga uh, kalooban ng Diyos na gusto ipagawa sa kanila, no? I-empower sila na magawa nila yung gusto ng Diyos, di ba? Ganon din naman sa atin. Pag nandoon yung banal na espiritu sa atin, may mga regalo, may mga gifts na binigay yan, may mga bunga, yung banal na Espiritu Santo. So itong mga bagay na ito, mga kapatid, ay hindi lang ito para sa atin, kundi para ito sa pagpa-advance, no? Pag-unlad ng mga mananampalataya, di ba? ng iglesia ng Diyos. At itong mga gifts, no, mga regalo ng banal na espiritu, minsan ito dapat ang purpose talaga ito is pagkaisahin yung mga mananampalataya. Pero minsan ito yung nagiging division. Kasi bakit? Kasi nagpapagalingan sa mga gifts na ibinigay ng Diyos. Di ba? Yun ang nagiging problema minsan, di ba? Nagpapagalingan na kasi nga medyo umuhusay. No, yung regalong ibinigay sa kanya, yung anointing na binigay sa kanya is para pakiramdam niya may iba yung anointing ko, mas magrabe yung anointing ko, no, kaysa sa iba, no? Pero siyempre, pag sinabi ng anointing, mga kapatid, hindi lang yan nasa yan yung sa relasyon mo yung gaano kalapit yung relasyon mo sa Diyos, di ba? Gaano ka ba ka-close, no? Yung anointing kasi, yung pagsama ng Diyos, nakadepende kasi, mga kapatid, kung paano mo sinasabuhay yung salita ng Diyos, 'di ba? Yun ang yung basihan po, no, sa atin bilang tayo mga mananampalataya ng Panginoon. Kung gusto natin na talagang samahan tayo ng Diyos, talagang kumilos yung Diyos sa buhay natin, makita ng tao na ang Diyos kumikilos sa buhay natin, nakadepende yun sa pagsasabuhay po natin ng salita ng Diyos. Diba? Hindi yun sa galing, husay natin sa pangangaral, hindi yun dami dahil may gumaling, no? Kasi minsan, alam nyo, may mga tao hindi dahil ibig sabihin may period overcut gumaling is ay talagang okay na yung relasyon ng taong yun. Kasi sa Diyos, minsan kasi, siyempre ayaw ng Diyos mapahiya yung pangalan niya kasi dahil sa pangalan niya no, gagawin niya yun dahil sa pangalan niya na binitaw mo sa pangalan ni Jesus, gumaling ka. 'Di ba? Gagawin niya yun kasi nga nakano doon is yung kanyang pangalan 'Di ba? Siyempre ayaw ng Diyos na mapahiya yung kanyang pangalan, 'di ba? Pero hindi yun ang basihan kasi, 'di ba? Na ang tao ng isang tao is malapit yung relasyon niya sa Panginoon kasi kapag tumayo siya, kapag pag may karamdaman gumagaling, hindi yun ang basihan, mga kapatid di ba? Ang basihan kasi diyan, mga kapatid, is yung sa pagpapagamit ba natin sa Panginoon, marami ba yung nai-inspired? Marami ba yung nagbabalik loob? No? Marami ba yung nagbabago yung buhay? Kasi nakikita nila sa atin si Kristo, di ba? Nakikita nila si Kristo sa ating pamumuhay, no? So, yun lamang, mga kapatid, no? Nawa ang Diyos ay patuloy na tayo ay kanyang samahan. Ano man yung ating mga pinagdaraanan, ano man yung pwede nating maranasan, no? Alam naman natin, magagawa natin ito, makakaya natin ito dahil sa tulong na rin ng banal na Espiritu Santo at yung kanyang salita na patuloy, no, na ating naririnig, nilalagay sa puso natin, sa isip natin, at nagbibigay sa atin yung grace niya na magawa natin yung mga tungkulin na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin, no? At dito nawa, mga kapatid, ay magawa natin yung mga bagay na hinihingi ng pagtawag ng Diyos sa bawat isa sa atin, no? Alam naman natin, mga kapatid, hindi naman tayo pinilit ng Diyos no? Dito nga sa gawain mostly sa mga naglilingkod sa Panginoon, wala naman pinilit dito no? Tayo naman mismo yung nagsabi, Lord, magsiserve ako sa iyo. Dahil nga sa kabutihan, yung kagandahan ng Diyos, na kalooban ng Diyos na naranasan natin sa buhay natin, tayo yung nag-decide, Lord, maglilingkod kami sa iyo, di ba? So, hindi tayo pinilit ng Diyos, di ba? Kaya hindi dapat tayo yung maging
title, no, sa gawain sa paglilingkod. Kasi bakit sa lahat hindi tayo pinilit ng Diyos. So, yun lamang mga kapatid, nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.